اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy po ng ating pagtatalakay sa aklat ng ating buting Sheikh na si Shalih Al Fawzan hafizahullah, ang kanyang aklat ng Mulakhas Al-Fiqhi bilang mukarrar o aklat na ating dinidiscuss, pinapaliwanag sa ating subject na fiqh. Sa huling episode, sa episode 13, ang pinakahuling paksa po na ating natalakay mula sa aklat na ito ay ang paksa hinggil sa ahkam at tayammum, mga panuntunan o alituntunin sa tinatawag na pagtatayammum. Ngayon naman po sa araw na ito, isa ring mahalagang paksa na ating i-discuss, ipapaliwanag, tatalakayin na kailangan rin nating maunawaan ay ang tinatawag na izalat an-najasa, pag-alis, pagtanggal sa tinatawag na najis. So ito'y kabilang din sa tahara, kitab at tahara, aklat tungkol sa pagtatahara, paglilinis, pagdadalisay kapag tayo ay magsasala. Halimbawa, sinabi ng ating Sheikh, babun fi ahkam izalat an-najasa. So ito yung paksa natin, pintuan, kabanata, ukol sa mga panuntunan, alituntunin ng pag-alis, pagtanggal ng najis. Sa episode 2, episode 3 mga kapatid, kung inyong maalala, nabanggit natin doon nang ang isang Muslim kapag siya ay magsasala, halimbawa gagawa ng pagsamba na pagsasala na kung saan inobliga rito, ginawang kondisyon ang wudu, nabanggit natin doon ng isang Muslim kapag siya ay magsasala, kailangan siyang maging malinis mula sa dalawa. Una, hadath. At yung hadath, natalakin paulit-ulit natin ito binabanggit na ang kahulugan at may dalawang uri nito. Hadath asgar at hadath akbar. Na kailangan ang isang Muslim kapag siya ay nasa hadath na maliit o hadath na malaki, ay kailangan niyang maging dalisay mula rito. At ito na yung mga paksang tinalakay natin hinggil sa wudu, hinggil sa ghusl. Ito yung pagtanggal, pag-alis, paglilinis mula sa tinatawag na hadath, yung wudu, yung ghusl, pagligo. So natalakay natin to. So kailangan siya maging malinis sa tinatawag na hadath. Pangalawa, nabanggit natin doon ng isang Muslim ay kailangan siyang maging malinis din sa tinatawag na najis, najasa. So kapag halimbawa ang isang Muslim ay dumikit, dumikit o kaya tumama sa kanyang damit o katawan ang isang tinatawag na najis, ay kailangan niya munang linisin. O di kaya sa lugar ng kanyang sasalahan, mayroon siyang nakitang najis, ay hindi siya pwede magsala doon hanggat hindi niya matanggal o maalis, malinis. So yung mga ahkam, panuntunan ng pag-alis ng najis, ito yung tatalakay natin. So ang mahalagang paksa ito dahil kabilang to sa kondisyon din ng pagsasala. Kondisyon na kailangan ng isang tao ay malinis mula sa tinatawag na najis. Kaya nga meron tayong tinatawag na istinja na nabanggit natin, istinja, na kapag ang isang tao umihi o nagdumi, so merong najis sa katawan niya. Kasi dahil siya umihi o di kaya nagdumi. At nabanggit natin ng istinja ay kabilang sa kondisyon ng wudu na kailangan muna niyang linisin yung maselang parte ng katawan o di kaya yung labasan ng dumi dahil ito ay merong najis ang kanyang katawan. So ito yung tatalakay natin sa magsing oras na ito, yung mga panuntunan, alituntunin ng pagtanggal ng najis. Bago ko umpisahan, meron lang akong nais bigyan diin mga kapatid na merong kasing ilang maling pag-unawa, maling pananaw na at ipapauna ko na ito bago ko pa makalimutan mamaya is pinaniniwala ng ilan na kapag siya ay nakahawak ng dumi, yung dumi, ihi o di kaya tae ng bata o di kaya tae na najis, ay masisira daw yung kanyang wudu. Kailangan daw niyang magudu ulit. Maling pananaw po yun. Maling pananaw. Ang paghawak ng najis ay hindi nakakasira ng wudu. Ang tanging obligado lamang sa iyo ay linisin, tanggalin kung saan tumama. Halimbawa,
nakapag-ablution ka na, no? Biglang may tumalsik sa'yo na ihi sa damit mo, dito o di kaya dito, at nakita mo dito lang. So ang obligado lang sa'yo ay hugasan mo na to, hugasan mo, at mamaya tatalakay natin, hugasan mo, pagkaraan ay pwede mo nang ipagsala. Mali yung pag-unawa, pananaw ng ilan, na kailangan mo na raw magpalitan yung damit mo o di kaya kailangan mo raw mag-ablution. Mali po yun. Yun ang gusto natin bigyan din dito. Na kapag may dumikit, tumama sa katawan o sa damit na najis, ang najis po yung mga uri ng karumihan na nakikita, ihin ng tao, no? Dumi, yung dugo ng regla. So ito yung mga uri ng najis at natalakay na natin to. So kapag tumama sa isang damit, ay hindi mo na kailangan pang palitan yung damit. Kung alam mo, nakita mo kung saan tumama, hugasan mo lang, pipigay mo at hugasan, pwede mo nang ipagsala kahit basa ito. No? So, mali yung pananaw ng ilan na kailangan daw niyang tanggalin, pagpalit ng damit o di kaya kailangan daw niyang mag-ablution dahil nakakasira ng wudu. Hindi po nakakasira ng wudu. Wala tayong nabanggit sa mga nawaqidul wudu na kapag nakahawak ka ng dumi ay kailangan mo mag-ablution. No, ang sinabi natin, at ito yung tatalakay natin, kapag merong najis sa katawan mo, huhugasan mo lang, tatanggalin mo. At hindi nakakasira ng wudu at hindi rin nauobliga, kinukondisyon na palitan yung damit. Kung nakita mo, maliban na lamang daw sa isang kondisyon na biglang bumuhos sa yung ihi sa katawan mo at hindi mo sa damit mo at hindi mo alam kung saan at malaki masyado yung dumikit o tumama na buhos sa buong damit mo o di kaya hindi mo alam kung saan, no? Nakalimutan mo kaya hindi mo alam kung saan tumama yung ihi. So, sa kalagayan to, pwedeng sabihin natin na palitan mo na kasi hindi mo alam kung saan mo hugasan, kung saan tumama. So, ang binibigyan din natin dito is kung alam mo, nakita mo kung saan tumama. Like for example, sa mga kalalakihan, pantalon o di kaya ganyan, umihi siya doon sa tabi ng mismo sa maselang parte ng katawan na napatakan ng ihi. Hugasan mo lang yun. No? Hugasan mo lang yung parte ng pantalon na doon tumama yung ihi at hindi na kailangan pang palitan, tanggalin yung pantalon para magpalit. Mayroong isang mga nagmamalabis, ito ay gulo, pagmamalabis at dahil din to sa jahal, no? Kamang mga kakulangan sa kaalaman. No, at masasabi nating tanattu al gulo, pagmamalabis. Hugasan mo lamang at ipagsala mo na. Hindi na kailangan pang tanggalin o di kaya magwudu ulit kapag nakapag-ablution ka na tumama sa iyo yung ihi. So naway naunawaan natin itong maiksing paalala na ito hinggil sa najasa. So sabi ng ating Sheikh, no, فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة. Ito na yung binanggit natin kanina na sabi ng ating buting Sheikh na kung saan matlub, no, kinukondisyon sa isang Muslim na siya ay maging tahir sa tinatawag na hadath kapag siya ay magsasala. Ganun din naman na hinihiling, no, inobliga sa kanya na dapat siya ay maging malinis ang kanyang katawan, ang kanyang damit at buk'a, ibig sabihin yung lugar ng kanyang sasalahan maging malinis mula sa tinatawag na najis. So yun na yung binanggit natin na kailangan kung ang isang Muslim ay inihiling, inubliga sa kanya na siya maging malinis sa tinatawag na hadath, ganun din naman na kailangan maging malinis siya ang kanyang katawan, ang kanyang damit, ang kanyang sinasalahan mula sa tinatawag na najis. Kaya ang dalil dito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, wa thiyabaka fatahhir. No, at ang inyong damit ay iyong linisin mula sa tinatawag na madumi o kaya itong najis. Pero at napakarami ding hadith na nabanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, halimbawa ay inutusan niya ang isang babae na hugasan ang kanyang damit mula sa dugong haid. So ito yung nagpapakatibayan lamang na nagpapakita na kailangan ng isang Muslim ang kanyang damit, ang kanyang katawan ay maging malinis mula sa tinatawag na najis. Ngayon, binanggit din ng ating Sheikh rito yung asal, yung original na ginagamit natin sa paglilinis mula sa tinatawag na najis. So ang original na
ang dapat natin gamitin sa paglilinis mula sa najis ang tinatawag na ma'un tahur. So nabanggit natin din itong tinatawag na ma'un tahur. Ito yung malinis na tubig na tanging gagamitin lamang sa pag-ahadas, pagtatanggal ng najis. So yung ma'un tahur, ito yung malinis na tubig. Yung mga halimbawa nito, nabanggit na natin to, natalakay na natin to sa episode 2 at episode 3. Kaya nga po mga kapatid, paalala ko lamang sa mga bagong estudyante, no, at yung mga dati pa na hindi nila pinapanood yung mga unang episode, kailangan nyo po talagang panoorin yung mga nakaraang episode, no, at lahat kasi konektado. Kasi may mga nababanggit akong terminolohiya na hindi ko na uliting ipaliwanag dahil nabanggit na natin to sa mga naunang episode. So, kailangan yung i-review at panoorin lahat ng episode para mas lubos niyong maunawaan. Kasi kung ngayon ka lang manunood, episode 14, 15, 16, hindi mo napanood, hindi mo talaga, maunawaan mo, pero may mga mababanggit ako na hindi mo maunawaan dahil hindi mo pinanood yung mga unang episode. So, yun na nga yung mga halimbawa ng ma'un tahur ay ito na yung gagamitin natin sa pagtanggal ng najis, ganun din sa tinatawag na hadath. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Suratul Anfal, verse 11. Ito yung dalil, no? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibinababa sa inyo ni Allah na mula sa langit ang tubig, no, ma'un tahur liyutahhirakum bi, upang kayo ay dalisayin, linisin, no, sa pamamagitan nito, itong ma'un tahur. So ito yung gagamitin po natin sa paglilinis na itong tinatawag na ma'un tahur. Ngayon naman po mga kapatid, isusunod natin na tatalakay natin hinggil sa ahkam, no, panuntunan ng pagtanggal ng najasa para lubos nating maunawaan. Kinakategorya kasi, no, hinahati ng mga scholar natin at ganoon din si Sheikh Shalih Al-Fawzan ang uri ng mga najis. So may mga uri ng najis, mga kategorya o di kaya uri ng mga najis at yung paraan ng paglilinis nito. Anwa' najasat wa kayfiyatu tatuhiriha, yung mga uri kategorya ng najis at yung paraan ng paglilinis nito. So meron silang binabanggit na 3 uri ng najis at yung magbibigay tayo ng halimbawa. So pero isasummarize natin, no, sa madaling nating maunawaan. Una rito, an-najasa al-mughallawa. Al-mughallawa. Di ba, inshallah, yung pagsulat nito, pagsasatitik nito ay nasa module nyo po, no? Pwede nyo tignan. An-najasa al-mughallawa, yung matindi, no? Matindi yung taglay nitong najis na hinatulan ng Islam na itong najis na ito napakatindi at napakatindi yung najis nito. Ano yung hinahalimbawa nito? Halimbawa ng unang uri ng najis, yung laway ng aso. No, yung laway ng aso na nasasaklaw na rin niya yung ihi at yung dumi niya, no? So ito yung najasa al-mughallawa, yung laway ng aso, yung ihi at yung dumi niya. So ang paraan po ng paghugas sa laway, halimbawa ng laway ng aso, dinilaan niya yung isang bagay, katawan mo. Okay, dinilaan niya bigla yung may asong dumila o di kaya yung lalagyan, ano pa man na nakapitan ng laway ng aso o ihi o dumi. No, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, idza walagal qalbu fi inaikum, fi ma'na al-hadith, kapag dumikit yung laway, dinilaan ng aso yung isang lalagyanan, ay hugasan nyo ito ng 7 beses. Ang una rito ay lupa, alikabok ay lupa. Hindi po mapapalitan ang lupa, kahit pa sabi natin sabon o ditol, ano pa man, ay kailangan talaga natin, dahil ito ay ta'abudi na binanggit ng ating mahal na propeta, ng unay natin ay lupa. Ibig sabihin, hindi malilinis, hindi matatanggal yung najis ng laway ng aso hanggat hindi tayo gumamit ng lupa. Kahit pa gamitan mo ng sabon, tubig na ilang beses, kapag hindi mo ginamitan ng unang beses ng lupa, hindi po ito matatanggal. Kailangan muna ng tanggalin, kukuskus o unay natin yung lupa bago natin hugasan ng 7 beses o di kaya saka tayo gagamit ng sabon. Ang mahalaga ay unay natin ay lupa. So kapag yung laway ng aso ay tumama kahit saan, sa katawan, sa damit o kahit saan, ang paghugas nito ay 7 beses unay natin ay ang
lupa. Pagkaraan nito ay pwede mo nang hugasan ng kahit gamitan mo ng sabon o kahit ano pa man. Ang mahalaga rito po, hugasan ng 7 beses. Ang una rito ay lupa. So yun ang una, kasi mayroon daw matindi yung taglay ng najis ng aso. Laway, yung ihi, yung dumi ng aso, dahil ito ay kabilang sa tinatawag na an-najasa al-mughallava, no, na kailangan siyang linisin ng 7 beses. Ng una rito ay ang lupa. Pangalawang uri ng najis ay ang tinatawag na an-najasa al-mukhaffafa. Okay, yung magaan, yung taglay nitong najis. Ang inahalimbawa lang nila rito, bukod pa dun sa tinatawag na madhi, ang inahalimbawa nila rito is yung ihi ng sanggol, batang lalaki na hindi pa kumakain, baby boy. Yung batang lalaki, boy na hindi pa kumakain, sumususo lamang, kadalasan hindi umaabot ng 2 years old, yung ihi niya, ito yung tinatawag na an-najas al-mukhaffafa. Paano yung paraan nito? Wiwisikan lamang ng tubig. Okay? Ibig sabihin dito, yung baby girl, batang babae, ay mapapabilang siya sa ikatlo na kailangan din talaga siyang hugasan. Yung najas al-mukhaffafa is ang tanging halimbawa lamang dito na nabanggit ng ating sheikh ay yung ihi ng batang lalaki na hindi pa kumakain, sumususo lamang. Kadalasan hindi umaabot ng 2 years old. Ano yung paraan ng paglinis nito? Ay wiwisikan lamang daw ng tubig ay sapat na. Okay? Yung batang sanggol. Ibig sabihin, may tumamas na ihi ng batang sanggol na lalaki, na hindi pa kumakain, sumususo lamang, ay pwede mo lang wisikan ng tubig, pwede mo lang ipagsala. Okay? Yung batang babae daw, kasi nabanggit ito sa hadith, may kaibahan, pinag-ibahan ng mahal na propeta na yugsal bawlul jariyah, na hugasan talaga yung ihi ng babae, batang babae, ng tubig, wayurasyu baulul gulam, at wiwisikan lamang ng tubig yung ihi ng batang lalaki na hindi pa kumakain. Allahu alam, ang sabi ng mga scholar, ang hikmah dito, kasi masyadong matindi daw yung najis, yung ihi, mas matindi yung ihi ng kababaihan. At ito ay alam din naman natin, no? So ito ay yung ihi ng batang babae, napapabilang siya sa najasal mutawasita, na parang ihi ng adult, yung malaki na, no? So dito siya napapabilang. Pero yung ihi ng batang lalaki ay najasal mukhaffafa lamang, na pwede siyang wisikan ng tubig. So yung pangatlo, an-najasa, tinatawag din siyang an-najas al-mutawassita, ito yung mga uri ng najis na hindi nabilang, hindi nabanggit sa dalawang ito. Ano yung mga uri nito? Yung ihi ng tao, no, dumi, ihi ng lalaki, babae na yung malaki na, no, ihi ng babae, dumi, o di kayong dugong regla. So yung paraan ng paglilinis nito ay hugasan talaga siya ng tubig kung saan tumama, hugasan siya hanggat ito ay matanggal, malinis. Halimbawa, yung halimbawa natin kanina, umihi ka, tumalsik sa damit mo o kaya dun sa pantalon, sa mga kalalakihan, hugasan niya at pwede niyang pigain para masigurado niyang natanggal na yung najis. So ito na pwede na niyang ipagsala yun. So ito yung paraan ng paglilinis. Doon din sa dugo ng mga kababayan kung saan tumama, hugasan niya hanggang sa matanggal niya na to. Sabi natin mga scholar, minsan may mga marka, hindi po nakaka-apekto yun. Ang mahalaga talagang sinigurado mo na natanggal yung dugo, yung najis, at natanggal na rin yung amoy niya. So sa panahon naman ngayon, meron tayong mga kagamitan na sabon o di kaya mga paglinis sa mga najis sa ating mga damit. So ang punto rito, tatanggalin naman, hugasan siya ng tubig. Pagkatapos natin siyang pigain o di kaya pigain siya, apat na sigurado natin na wala na talagang najis yung damit o kaya yung sa katawan ay sa pakalagay nito ay natanggal na, pwede na nating ipagsala, pwede na tayong magsala. So ito yung mga uri po mga kapatid ng tinatawag na najis at yung paraan ng paglilinis sa tinatawag na najis. Bago ko makalimutan,
Halimbawa mga kapatid, mayroong isang masala, usapin, no, kalagayan, senaryo. Isang Muslim, nagsala siya. Pagkaraan niya magsala, mayroong siyang nakitang najis sa paa niya o di kaya sa damit niya. Okay, at sabihin natin sa damit niya, pagkaraan niya magsala, after niya magsala. Kasi pag before sala, wajib sa kanyang tanggalin yon. Sinasabi natin dito, after niya magsala, bigla siyang nakakita ng najis sa paa niya o sa damit niya. No, na hindi niya yung nakita bago siya magsala. Anong hatol nito? Kailangan ba niyang ulitin ang sala niya? O correct na, hindi na niya correct na yung sala niya? Ang sagot po rito, sabi ng ating mga scholar, ay hindi na niya uulitin yung sala niya. Ibig sabihin, sahih, correct na yung sala niya. Kahit pa pagkaraan niya magsala, sa kanya nakita yung najis, no? So ibig sabihin, hindi na po niya uulitin ang kanyang sala, no? Doon sa senaryo, halimbawa na hinalimbawa natin, na after niya magsala ay nakakita siya ng najis sa kanyang katawan o sa kanyang damit. Hindi na po niya uulitin. Sahih, correct na yung ginawa niyang sala. Ang isang dalil dito, mayroong isang nabanggit na hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Habang siya ay nagsasala, dumating sa kanya si Jibril na doon sa kanyang naal, sinelas na ginagamit. Kasi sa panahon nila, wala silang mga firash. Doon talaga sila minsan nagsasala sa ramal, yung mga alikabok. So ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, meron siyang doon sa sinelas niya, inutusan siya ni Jibril na tanggalin niya yung sinelas dahil merong najis, dumi. So mismo sa oras tinanggal yun ng mahal na propeta at pinagtuloy niya yung pagsasala. Ang batayan doon, kung kailangang ulitin yung sala dahil may najis, di sana inulit na ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam yung sala niya mula umpisa. Bagkus ipinagpatuloy ng mahal na propeta. Nung pinagpatuloy niya ay nagpapatunay yon na hindi na batal yung unang parte ng sala na sinalahan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Isa yun sa dalil na binabanggit ng ating mga scholar, no? Binabanggit ng ating mga scholar. Dahil kung nakakasira yun, nasira yung sala, ay dapat nung sinabihan siya ni Jibril ay inulit na sana ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam yung kanyang sala mula sa umpisa. Dahil meron siyang nasalahan, bahagi ng sala na sa katawan niya, sa sarili niya, mayroong najis. So yun ang katibayan, isa sa mga katibayan binabanggit ng ating mga scholar, na kung isang tao after niya magsala ay mayroong nakita siyang najis, hindi na po niya ulitin ang kanyang sala. Ngayon po bilang panghuli mga kapatid, tinalakay ng ating Sheikh yung mga ihi, mga dumi ng mga hayop. Ano yung hatol nito? Ano yung hatol ng ihi o dumi ng mga hayop? No, yung mga hayop. Para mas lubos natin maunawaan, may dalawang pamantay na binanggit ng ating mga scholar. Isasamaris ko sa inyo. Yung mga ihi at dumi ng mga hayop na halal kainin, ay hindi po siya najis. Hindi po siya najis. Siya ay tahir, malinis, ibig sabihin hindi siya najis. Kahit tumama sa iyo, nakadikit sa iyo at magsala ka, tanggap pa rin yung sala mo. Okay? So, hindi na, ito ang ibig sabihin ng tahir, na hindi siya najis. Ibig sabihin, ibang usapan yung lilinisin mo. Anong halimbawa po nito mga kapatid? Dumi ng manok. Ang manok nakakain, tama? Kapag halimbawa lang, tumama sa iyo, nakahawak ka ng tain ng manok. Kung ipinagsala mo yun, tanggap pa rin yung sala mo. Dahil yung dumi ng manok ay hindi siya najis. Dahil yung manok, sabi natin mga scholar, nakakain siya. So sabi, may pamantay na kapag nakakain ng isang hayop, ay kahit nasa katawan mo, ay pwede mong ipagsala. Pero ibang usapan na. Halimbawa, ibang usapan na yung lilinisin mo. Alangan naman sa hindi mo tatanggalin, inanganga mo yung kamay mo. Papasok ka sa masjid. Pero ang tinutukoy natin yung pag-iilzam, pagiging obligado nito o kondisyon nito, no? Na hindi inuobliga. Kung magsala ka na mayroong dumi ng manok sa katawan mo, tanggap yung sala mo. Okay? Taliwas sa ikalawang uri na yung mga hayop na hindi nakakain. Halimbawa, ano yung mga hayop na hindi nakakain? Pusa. Ang pusa, haram. Hindi halal yung laman. Hindi pwedeng kainin yung pusa. Kapag yung katawan mo, yung katawan o kaya damit mo, naihihan ng pusa, kailangan mong tanggalin. Dahil yung dumi ng pusa, ihi at dumi ng pusa ay najis. Okay, najis. Yung laway ng pusa,
ay hindi po najis. No? Ito yung ibang usapan to. Ang tinutukoy natin dito, mga ihi at dumi. Ihi at dumi ng mga hayop. So ulitin ko po, yung hayop na nakakain, ang nakakain halal, yung ihi at dumi niya ay hindi po najis. Ito ay tahir, malinis na pwede mong ipagsala kahit nakakapit sa katawan mo. Pero ibang usapan na yung lilinisin mo, na ibang usapan na yung tatanggalin mo sa katawan mo. Dahil may mga nabanggit na hadith ng mga propeta sallallahu pinahintulot niya, may nagtanong sa kanya, pwede ba akong magsala sa lugar ng doon may mga alaga akong ganam, mga kambing o tupa, no? Sabi ng propeta, pwede kang magsala doon. Okay, pinahintulot daw ng mga propeta doon na mismo doon siya magsala doon sa lugar na mayroong mga lugar na doon niya inaalagaan yung mga kambing o di kayo mga ibil din. Meron bang isang hadith. So, ito yung patunay, sabi ng propeta, yung mga ihi nila, yung dumi nila hindi najis dahil alam natin na doon sa lugar ay iniihihan ng kambing o iniihihan ng mga hayop na ito. So, nung ipinahintulot ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na pwede magsala doon kahit yung sa mga lupa na naihihan nila ay patunay lamang ito na hindi najis yung ihi, yung dumi ng mga hayop na nakakain katulad ng manok o di kaya kambing o di kaya ng kamelyo. Pero yung mga ihi, mga dumi ng mga hayop na hindi nakakain ay ito ay najis na kailangan linisin kapag dumikit, tumama sa iyo, sa ating damit, sa ating sinasalahan o sa ating katawan. So ito po yung summarize ng mga panuntunan hinggil sa tinatawag na ihi, dumi ng hayop. So siguro wala na siguro akong mababanggit pa hinggil sa ahkam an-najasa, yung pagtanggal, paglinis mula sa tinatawag na najis. Kung meron po kayong katanungan, mga kapatid, mga kaibigan, o di kaya mahalagang bagay na nakalimutan kong banggitin, o di kaya nais nyong i-clarify sa akin, inshallah ta'ala, pwede nyong i-PM sa akin, no? Yung pagtanong po ngayon, mga kapatid, ay i-PM nyo na lamang po sa akin. Kasi minsan ngayon, napakarami yung nagko-comment ng attendance. Ang paraan po, para madali sa inyo, yung video po, makikita nyo sa post, dito sa bandang kanan, parang may nakatutuldok. Pindutin nyo po yun, makikita nyo, copy link post. I-copy nyo po yun, pindutin nyo copy link, tapos pumunta kayo sa page ko, message, i-paste nyo yun. Tapos i-enter nyo, saka nyo isulat yung tanong. Ustad, meron po akong katanungan hinggil sa video na ito para ma-specify natin kung saan talaga yung episode na doon mo itatanong yun. Kasi minsan natatabunan na ngayon, napakarami yung nag-attendance. So mas mainam sa private message na lamang po. So alhamdulillah, natapos natin talakayin ang tinatawag na ahkam, izalat, najasa. So hanggang sa muli mga kapatid, naway naging kapakipaginabang sa atin, napulutan natin ng aral. At inshallah, sa susunod isang mahalagang paksa rin po. Ito yung mga paksa hinggil sa may kaugnayan sa mga kababaihan. Yung ahkam al-hayd wan nifas at isang mahalagang paksa at mahirap tong paksa na kailangan nating talakayin. Hanggang sa muli, wa akhiru dawan, alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.